Magandang umaga sa inyong lahat, sa ating mga nakikinig. Dito lang yan sa Apo Radio DWHL 756. At syempre, nandito na naman tayo. Biyernes na naman. Nandito na naman ang ating mga kabarkada at mga gwapong-gwapong host ng Batang Gapo News Radio Usapang Bayan. Ako si David Bayarong at syempre kasama ko ang gwapong-gwapong kagawad ng ating bayan at co-host na si Jong Cortez. Jong, magandang umaga. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig at bago tayo magpanimula, gusto ko nating batiin po yung ating pong kasama sa BBC Radio, yung Bayarong Cortez. Nandito po si ang birthday boy, si Mr. Anthony Tone Bayarong. Happy birthday! Happy birthday to you! Nakita ko po, ako nag-enjoy po sa cake ng ating birthday po, si Mayor Roland. Tinitikman na agad yung cake. Pinag-aagawan na yung cake sa labas. At syempre, magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa kanilang mga tahanan, Opo, sa mga jeep, sa palengke, drivers, yung mga tricycle drivers. Yan, magandang umaga sa inyong lahat. Mga kawani ng opisina ng gobyerno at mga private sectors at lahat ng mga ina ng tahanan na nandito at sa ating bayan at muli nagliligpit na naman ng kinagkainan ng nag-almusal. At tapos lang ng almusal. At siguro po bago po kami magpatuloy at sumipawid ang tuloy-tuluyan, gusto nating i-announce ang ating pong special guest ngayong umaga sa programang Batang Gapo News Radio ay walang iba po ang presidente po ng Metro Olongapo Chamber of Commerce and Industry. Walang iba ang masipag at masigasig at machong-machong si Mr. Ruben de Guzman. Yan, mamaya yan, mapapakinggan natin sa ating mga konting kwentuhan. Pero bago ang lahat, mag-recap muna tayo sa balita ng isang buong linggo sa Batang Gapo News TV. Good morning ulit sa inyong lahat. Time check tayo, 9:30 ng umaga. Nandito pa rin tayo sa Usapang Bayan, Batang Gapo News Radio. At syempre, kasama pa rin natin ang ating mga nagwagwapuhang host na si Kagawad Jong Cortez at si birthday boy, Mr. Anthony Bayarong. Woohoo! Happy birthday! Mr. Birthday Boy, baka gusto mong ikaw ang unang bumati muna. Hindi, sige kayo na. Mapagbigay naman ako eh. At yung birthday boy po natin ay nagbumuni-muni pa sa kanyang kaarawan ngayon. At magandang umaga po sa ating pong mga... Inuupo pa yung speech ko. tagapakinig at sa lahat po ng mga mamayan po ng Olongapo at sa lahat po ng mga nakasubaybay po sa Batang Gapo News Radio. At ang guest po natin para umpisa na natin kaagad ay isa pong respetadong negosyante ng Olongapo. Kung kilala niyo po yung City Homes, ang mamang ito ay sabi nga po niya ay nakita niya na ang pag-angat, yung paglamlam, muling pag-angat ng Olongapo sa lahat po ng panahon no meron pong kano pa dito na may US Navy pa, yung panahon ng Pinatubo. Ang presidente po ng Metro Olongapo Chamber of Commerce and Industry, ang kagilo-gilo na si Mr. Ruben de Guzman. Sir Ruben, babati naman po tayo. Good morning po. Isang magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig at dito sa loob ng studio ang aking kaibigan, Mr. Bayarong, si Sir Jong Cortez, si Mr. Bayarong also. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga, sir. At syempre, salamat at pinaunlakan nyo yung aming imbitasyon dito. Isang karangalan po at bilang isang negosyante sa Olongapo ang maimbitahan ninyo. Maganda po kasi yung ating topic po ngayong mga kababayan, yung kasi pong dalawang bagay na nangyayari po sa ating bayan ngayon. Yung una po yung pagpasok po ng SM sa Olongapo City at nandiyan din po yung Harbor Point at yung pong proposed na development po ng isa pang complex na pag-aari po ng city na may proposal pong i-develop po ng isa pang mall operator. At gusto nating makuha yung pananaw po sa loobin po ng mga negosyante na katulad po ni Mr. Ruben de Guzman dahil siya po yung presidente ng Metro Olongapo Chamber of Commerce. At pangalawa, yung
pagbalik ng US ng Navy. mga US Navy Oo. ng base naval ng Amerika dito sa Subic Bay at Subic Olongapo Bay. City. Oo. Yan. At, Malaking impact yan, Kagawad, dahil Marami. siyempre maraming mga US servicemen na babalik dito sa ating Oo. lugar. At siguro malalaman natin kay Sir Ruben, no, kung makakaapekto ba to sa business, gaganda ba ang business o medyo makakaapekto sa kanila ng medyo masama. Siguro mamaya malalaman natin. At umpisahan na natin ang pag-interview natin kay Sir Ruben. Yes, sir. Sir Ruben, una po siguro gusto nating malaman bilang isa sa mga negosyante ng Olongapo, yung maliit at malaki na negosyante, ano ho ba ang pananaw po ng mga members ng Metro Olongapo Chamber of Commerce and Industry sa pagpasok po ng mall sa Olongapo? Kung ito ho ba positive or negative po sa local economy? Alam niyo po, hindi naman kami baguhan at hindi naman kami bago sa pagpasok ng isang malaking mall dito sa Olongapo. Sa katunayan, alam naman po natin na meron na tayong nakatayong SM dito. At noon po, medyo nangamba kami, pero nung tumagal po, kabila nung pangamba namin, napalitan ng kaligayahan dahil dumami ang tao, maging karoon ng mga magandang hanap buhay, mga tiga-bata, tiga-Sambales, nandito ngayon, puno ang mga boarding house, ang negosyo ng pagpaparenta ng bahay, kompleto sila, inalam namin yan. So wala kami dapat ipangamba doon sa pagpasok pang muli ng isang mall pa, kung sino man. Okay. So ano po, naghahanda ho ba ang mga local na negosyante na sumabay po sa pagpasok po ng isang malaking big business, sabi po natin? Ang pinaghahandaan lang po namin, una, yung mga negosyo na mas affected dito sa pagdating ng SM. Ang dapat pong maghanda rito, alam nyo naman, yung mga chain na food na kagaya ng mga nandiyan sa na unang nagtayo, Jollibee, McDo, kung ano pa man, dahil alam natin, pagka sila nagput up niya sa mall, mahihigop ang tao niya. Mas dudumugin yung nasa mall, no? Opa. Pero hindi nangangahulugan na talagang sila'y maapektuhan. Dahil hindi naman kaya i-accommodate lahat ng ng mall yung tao eh. Yung overflow na doon pa rin pupunta sa dati. Sa experience ko po, kahit sa sarili kong hanap buhay, mga ilang araw lang, ilang panahon lang, bumabalik, dumadami pa. Kaya wala po kami masyadong pangamba dyan. Siguro po base rin sa experience ng mga businessman natin, no? Kasi nung una talaga nung tinatayo yung inumpisahan yung SM, medyo nangangamba sila dahil nga hindi nila alam kung anong pwedeng mangyari, kung makakasama ba ito sa mga businesses. Pero after siguro in a few months, gumaganda na nga, sabi nyo, dahil nga yung mga overflow ng nagpupunta sa mall, pwede nang lumalabas na rin at kumakain dito at bumibili ng mga ibang bagay dito sa labas. At nagiging maganda rin yan sa business, no po? Totoo po yan. Kasi hindi naman lahat ng tao parang sa mall gustong pumunta. Merong mga tao, yung talagang yung tunay na magdamdamin ng mga tao, marinig mo sa kanila, dito na lang tayo. Kasi nahihiya rin naman kami doon. Ayaw rin naman namin ng bibili ka lang ng konting grocery sa mall pa. So, dito na lang sila sa dating pinamimilihan nila. Sa labas na lang. So, dumami ang tao, dumami empleyado, dumami mga mananakay ng tricycle, ng jeep, anong dahilan para tayo mangamba? Saka siguro po, nangyayari naman sa mall natin, yung tao papasok, magpapalamig, ikot-ikot, pero pag hindi talaga kaya ng budget, sa labas kakain. Hindi naman sabi na magja-Jollibee siya doon eh. Kasi eventually, kapag yung talagang bitin yung budget, doon ka doon sa Only Rice o yung mga murang kainan. Ang habol mo lang naman sa pag pumunta sa mall, mag-ikot, mamasyal, magpalamig. Yung sinasabi ko last week, Kagawad, tsaka Dave, na
nagkakaroon ng spending power yung nagkaroon ng trabaho sa mall. Kasi tinayo yung mall, syempre kailangan niya ng mga empleyado, di ba? Empleyado. So yung Oo. dating mga walang spending power na walang trabaho, na nagkaroon ng trabaho dahil nagkaroon ng mall, nagkaroon ngayon sila ng pera to spend, di ba? Ngayon kung ikaw ang nagtatrabaho ka sa mall, yun na, siguro spend mo yung 50% mo nung earnings mo dun sa mall. Yung mga gimmick spending mo ba, kailangan damit, ganyan-ganyan. Pero 50% dun, gagastusin mo rin sa labas, sa gimmickan sa labas, di ba? Sa palengke, o kung saan man dyan sa labas ng hindi sa mall. So yun yung sinasabi ko, nagkakaroon ng effect, kung nagkakaroon ng spending power yung tao ng Olongapo, dahil nagkaroon sila ng trabaho. Tawag doon yung nagkakaroon ng disposable income. Ayun, yung ba yung tamang term doon? Oo, disposable income, yung tipong kinikita mo, na dati wala ka namang pambili, pangkain, ngayon may trabaho ka. Siguro ang kailangan lang talaga sa ating mga kababayan, ang experience po ng SM, yung pong mga taga-Olongapo, minsan hindi na qualify sa SM kasi either yung course nila hindi akma doon sa sales position na hinahire at dapat siguro din pag-aralan ng ating mga mag-aaral kung eventually, kaya lang kasi ang downside minsan sa mga malls 5 months lang Pero siguro kung para makagain ka ng experience, wala namang masamang magtrabaho sa mga malls. Kasi, paano kayo hire? Sinasabi, wala kang experience. Paano ka magkaka-experience? Siyempre, magtrabaho ka muna sa simpleng mga mall katulad ng SM at Harbor Point. Going into that question, Sir Ben, nagkaroon ba ng pagkakaiba yung mga nag-a-apply sa mga maliliit na, yung mga other businesses rather than the malls? Kasi nung dumating yung mga malls, syempre, most of our mga walang trabaho, gusto ka agad pumunta sa mall at magtrabaho doon, diba? Sabi, SM to. Pero nagkaroon ba ng pagkakaiba ng trend sa mga empleyado na nakukuha ng katulad ng mga members ng Moxie nung pumasok na yung SM? Naging mapili ba yung mga empleyado? Kumbaga, ayaw na ba nila dun sa mga ibang businesses maliban sa Gusto na kay aircon. Magandang tanong yan kasi sa karanasan namin, required kami na ang aming empleyado member ng SSS, member sa PhilHealth, at Pag-ibig. Sabihin, kung titingnan nila, parang gastos lang. Pero nung pinakinabangan na nila, natutuwa sila. So, hindi alapang na kung bakit ang dahilan para maging kakompetensya namin yung mga nag-a-apply sa amin, yung mga empleyado namin, dahil hindi naman kami nag-aalis na empleyado kung walang dahilan. Ala kaming kontrata na 4 or 5 or 6 months. Dire-diretso yan. Kaya meron kami mga empleyado, sa karanasan ko, meron ako empleyado na 15 years na sa akin. 15 years na? Oo. 10 years. At ako, ang empleyado ko, may libreng bahay, libre pagkain, libre tubig. Sa akin nakatira. May pabahay ako. May opening pa ba sa inyo? Yun yung kakaiba. Sa maliit na negosyante, pero nagbibigay yung karapat-dapat sa isang empleyado. Sa isang empleyado. Dahil ako, nagsimula ako sa pinakamaliit na empleyado as a boy ng kumpanya. Bago ko narating kung saan man ako naroon ngayon. Success story talaga si Mang Ruben de Guzman. Yun yung talagang librong bukas sa Olongapo. Alam nila yan hanggang sa ngayon. Siguro with nasabi nyo that comes with job security. No? Job security. Kasi pag pumunta ka dyan sa mga malls, maliban sa mga malls, marami tayong mga kumpanya sa SBMA that only gives you 5 months, 6 months in one contract. Tapos end contract, maghahanap ka na naman ng bagong company. Pero dito sa mga yung mga made na natin na Olongapo made businesses na natin, they truly inaalagaan nila ng maigi yung mga empleyado nila. Hindi lang yan, pati yung benefits ng mga empleyado talaga namang naibibigay. Alam nyo kasi Dave, kasi sa totoo lang sa sales, ang asset mo yung tao yung produkto bebenta ng pusa yan pero kapag magaling yung salesperson mo, syempre gaya ni Mang Ruben, aalagaan niya yun dahil alam niya magaling magbenta. Totoo yan. Diba? Kaya siguro nga sa bilang tayo
kung gusto maging empleyado, always reinvent yourself. Na hindi lang yung, bakit ka ba na-end of contract? Kasi, wala nakatayo ka lang, hindi ka magaling magbenta So, dapat talaga, nag-aaral ka, nag-build ka ng rapport sa mga customer mo. Siguro Kuya Ruben, madagdagan lang natin. Ano ba ang sentimiento ng karamihan ng mga members ng Metro Olongapo Chamber of Commerce, yung mga kasama sa Filipino-Chinese Chamber of Commerce, pagdating sa mga big business katulad ng SM? Ano nila? Actually, wala akong direktang nalaman o sinabi nila sa akin sa pagpasok ng malalaking negosyante sa Olongapo. Kasi katulad din nila, katulad ko rin, nasubukan na namin na pumasok na sila. Alam na namin na noon natutuwa kami pero may takot kami. Ngayon karamihan natutuwa na kami, wala na kaming takot. Wala nang takot. Dahil alam na namin kung paano kami maghahanda sa parating na negosyo na ito. Ang tinitingnan namin, yung magandang side. Okay. Hindi kami tumitingin doon sa magiging epekto Dahil ang paniniwala namin, pagdating nito, maraming tao. Pag maraming tao, lahat gagalaw. Lahat yan dahil lahat yan gagalaw dahil nga sabi nga ni Sir Ruben, no, yung mga ibang tao natin, yung mga ibang tao coming from different places, not only in Olongapo City, kasi minsan hindi na kaya i-cater ng Olongapo City yung mga job vacancies natin dahil sa sobrang daming job vacancies. Noong nakaraan lang, ang dami-daming job vacancies na ginawa natin nung May 1, no? Minsan hindi na rin ma-cater, kaya syempre kumukuha na rin na nag-hire na rin coming from other places. Kaya maswerte tayo dito, mga taga Olongapo City na lumalago talaga yung businesses and yung mga job hiring talagang dumadami. Ngayon, para sa ating mga batang gapo, tumayo lang kayo sa bangko at sa mga inyong upuan para lang lakad-lakad lang ng konti at maraming job opportunities dyan at marami kayong pwedeng pagtrabahuan. Konting pagod lang, konting pawis, medyo mainit. Pero syempre, mahahanap nyo rin ang trabaho para sa inyo. Pero bago ang lahat, bago tayo mag-continue mga kasama, nagpapasalamat muna tayo sa ating mga butihing sponsor katulad ng Red Ribbon. Maraming salamat sa cake nyo para sa ating birthday boy na si Mr. Anthony Bayarong. Maraming salamat sa cake from Red Ribbon. Makikita niyo yan sa may ulo ng Apo for any events, birthday, weddings. Punta lang po kayo dyan para makakuha kayo ng mga special cakes nyo para sa inyong special events. At maraming salamat sa Quicksilver. Makikita yan sa Harbor Point, first floor, west wing, at under Primer Group. Maraming salamat. Magandang umaga sa inyong lahat at nagbabalik tayo dito sa Batang Gapo News Radio, Usapang Bayan. Dito lang yan sa Apo Radio DWHL 756 at ang time check natin ngayon is 9:47 ng umaga. Sana lahat kayo na mga nakikinig sa atin ay nakapag-almusal na. Yan. Tanghali na. Lunch na. Kaya nga sabi ko, dapat nakapag-almusal na sila dahil magla-lunch na. At muli po, yung po ngayon lang pong nakikinig sa ating pong programa, kasama po natin, ang ating pong bisita ngayon ay si Mr. Ruben de Guzman, ang presidente po ng Metro Olongapo Chamber of Commerce and Industry. Siya po ang kumakatawan sa lahat po ng mga negosyante dito sa Olongapo at siya po inimbita natin upang magbigay kuro-kuro po sa kanya pong pananaw ng mga kanyang makasama sa MOXI tungkol po sa isang phenomenon po na na-experience po ng lahat ng mga syudad, yung pong pagdating po ng big business at ito po ay kinakatawan po ng katulad po ng SM at ng Ayala Land. At ngayon nga po na nadidiscuss po natin yung meron po kasing proposal ang SM at iba pong kumpanya doon po unsolicited proposal na tungkol po doon sa pag-develop po ng convention center, yung area po ng Gordon College, yung area po ng museum, Tennis court. doon sa may tennis court, doon po sa dating hospital po. Pero po malinaw po na hindi po sinasama yung Marikit Park dahil yan ang gustong i-preserve ng ating punong lungsod, no, yung Marikit Park. Yan naman yung
tinutulan nila Mayor at saka ni Kagawad yung noong unang proposal, Noong unang din ng proposal SM. pa, oo. Kasi dapat, gusto nating mapanatili yung Marikit Park bilang Marikit. pasyalan ng tao. Marikit. Tayo lahat, Oo, tayo, park naglaro talaga, tayo dyan eh. Park talaga. Oo. Kung naalala po ng mga bata noon, natuto ka mag-basketball kay Coach Tino noon dyan sa may Marikit Park. Kaya may sentimental value yung Marikit Park. At the same time, ito po yung isa na sa natitirang park na lang po ng Olongapo. At si Mr. Ruben de Guzman po ay para bang pinipick natin yung kanyang brains tungkol po sa sentimiento po ng mga negosyante sa pagdating po ng SM. Basta po dun sa mga nakikinig kasi meron tayong mga ibang tao dyan na parang maling information na kinakalat kasi. Ang malinaw lang dito sa proposal na to, kaya gusto ni Mayor ito, dahil hindi gagalawin yung Marikit Park. Marikit Park will be a park. Yan yung stand ni Mayor dyan. Yan naman yung tinutulan nila Kagawad Jong Nolan at saka ni Mayor na yung unang proposal ay kasama Yung gagalawin yung Marikit Pero Park. ngayon, hindi siya sinama, kaya okay yan kay Mayor. Kasi ang alam ko nga, tama yung sinabi mo, no, Sir Anthony, na yung proposal kasi na yan is dati pa. At pero dati kasi tinututulan niya ng ating ngayong Mayor Roland Paulino dahil gusto nila pati yung Marikit Park isama at i-develop. Oo. Pero ang sabi kasi nga ni dati pang Vice Mayor at syempre kasama niya si Kagawad Jong Cortez at si Attorney Atienza na Kagawad Luigi. at si Kagawad Luigi na dapat okay yan, kaso dapat wag isama yung Marikit Park. Oo. Kasi yung Marikit Park is a very historical place para sa mga taga-Olongapo City. So, wala tayo ng park. mawala na ng park. Pag nawala yung Marikit Wala Park, nang wala nang parking, park. wala pang park. Ayan. So, Walang ilaw lang yan. Laging walang ilaw. maliban dyan sa pagpasok ng isang developer dyan sa may area na yan, siguro matanong din natin, no, kay Sir Ruben de Guzman, kung naapektuhan sila dito sa pagdating nitong mga malalaking malls at later on gumanda naman yung sitwasyon dahil nga sa dumami yung tao at gumanda rin yung mga businesses nila. Sir Ruben, paano naman po kaya itong nababalitaan nating pagbalik ng mga US serviceman dito sa Subic Bay Freeport at syempre malamang tatamaan din dyan ang Olongapo City. Tingin niyo po ba magkakaroon ito ng pagbabago sa laro ng business dito sa Olongapo City? Pagbabalik po ng Ng mga US serviceman. ako po kasi dumating dito sa Olongapo 1972. Nung po ako dumating dito sa Olongapo, hindi pa po ako negosyante. Nasaksihan ko po, nakita ko kung ano ang kabutihan, kagandahan na idinulot ng mga serviceman, US serviceman dito sa Olongapo at sa Karatig bayan. So, wala kaming nakitang dahilan para kami mag-alala, bagkus kami natutuwa. Lahat na negosyante rito nag-aantay. Ang aming pakiusap lang sana sa ating butihing Mayor, Roland, na sana magkaroon ng R&R dito sa Olongapo. So magle-liberty po sa Mag-liberty dito sa labas. Oo, hindi lang sa loob ng Subic Bay Freeport Zone. Totoo po yan. Para naman na mabiyayaan yung ating mga hotel at restaurant, mga bars, at the same time, kami mga negosyante, kasama na rin yun. Siguro po na sa ating po yan lahat bilang tiga-Olongapo na gawing safe and secured yung mga lalabas na serviceman. Kaya dapat po importante yung pagtingin po natin yung public safety po natin, yung security ng ating pong bayan, especially po yung sa mga petty na crimes. At dapat magtulungan tayo, lahat tayo magbantay. Tingin ko yan ang isang concern ng mga US servicemen o US Armed Forces na kaya bang
maging safe? Kaya bang proteksyonan ng Olongapo City pag nagkaroon ng binigyan nila ng liberty time ang mga US servicemen dito sa Olongapo City? Pero tingin ko naman, Sir Ruben, going to other places like in iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, Olongapo City is still one of the peaceful city in the whole of the Philippines. No? Totoo po yun. At ang totoo po niya, kami ni Sir Anthony, member ng Peace and Order Council sa Olongapo pagdating sa kapulisan. So, ito po siguro pwede namin maging daan para mapag-igting namin kung ano ang dapat pa naming gawain, ibigay advice sa mga kapulisan para magkaroon ng proteksyon ang mga serviceman. Kasi ang experience natin nun, syempre kapag may turista, kapag may alam nila maraming tao, kasunod yan yung mga pickpocket, yung mga simpleng magnanakaw. Kaya yun siguro dapat pagtuunan ng pansin ng ating lahat natin, hindi lang ang City Hall, kundi lahat tayong mga tiga-Olongapo. Dahil kapag hindi natin naayos yung peace and order natin dito sa ating lugar, syempre hindi lalabas yan. At tama si David na relatively isa sa pinakaligtas at pinaka-safe na lugar yung Olongapo. Hindi nga lang tayo sanay kapag merong nababalitaan tayo. Kasi nga, for long time, ang Olongapo ligtas na lugar talaga. Actually, hindi naman nagiging pabaya si Mayor at saka yung mga negosyante natin na tulungan yung ating kapulisan. Siyempre, tulong-tulong kasi kailangan Hindi naman kaya ng kapulisan natin na mag-isa lang sila. Katulad niya, no, nakaraan, ilang motorsiklo yung dinonate ng syudad. Dahil yan sa kagustuhan ng kapulisan, dahil kakulangan din nila sa... Tsaka siyempre, tulong yan ni Mayor Roland Taurino, tsaka siyempre ng taong Olongapo, dahil buwis din naman yung pinambili dyan, para i-secure din yung residente natin, di ba? Tayong lahat, di ba? So, yun tulong-tulong lang. Alam ko yung MOXI, tumutulong din yan sa ating kapulisan. Tama po ba, Sir Ruben? Actually, nagbigay tayo ng konting halaga para makatugon doon sa pangangailangan ng mga pulis. At aside doon, kami mga negosyante sa Olongapo, tumulong din sa mga estudyante sa Gordon College para yung kanilang instrumentong nawala. Tama. At sasamantalahin ko na rin yung pagkakataon. Siyempre, magyayabang din naman kami. Dahil mayabang din naman yung dalawa kasama natin. So, gusto ni Mang Ruben na i-blow yung kanyang torotot. Nung nagsalita si Mayor noon, si Mayor Roland, na yung ating mga scholar na mga estudyante sa Gordon College, parang nahinto gawa nung wala na yung mga instrumento nila. So, nung oras na nalaman namin na yun, tinaas na namin yung kamay namin, nag-pledge kami ng halaga, ng amount na kailangan ng mga estudyante, at ibinigay namin. Sandali lang yun, gagawad, tsaka din, nandun ako 500,000. Sandali lang, wala pang 30 minutes. Hindi hold up pass lahat. Kami. Voluntary talaga. Pledge sila. Pledge sila. At nung oras na yan, binigyan na namin. Wow. Nandun na kagad. Kalahati ng 500,000 naibigyan na namin. Naibigay na. Baka Kuya Ruben, kailangan maulit yan para kung kailangan ng dagdag radyo at communication at gas ng ating mga kapulisan para patuloy na magpatrol. Actually, ginagawa namin yan. Ang sangkiling na lang namin, alam nyo, ngayon lang ako naimbitahan sa ganitong programa. Marami sana akong gustong ipaabot, hingin sa ating butihing mayor. Una, yung Mardi Gras natin, kung hindi nyo nalalaman o alam nyo naman, kami ang nagpapatakbo niyan. For the longest time. Sa matagal na panahon. Awa ng Diyos naman, naging mapayapa naman lahat yung ating okasyon na ginanap diyan. So, sa tulong ng local official, sa tulong ng mga kapulisan, mga barangay captains, lahat nagampanan natin yan. At yung mga kinita natin diyan, ibinabalik natin sa tao. Binabalik natin sa gobyerno. Yung iba amin naman. Siyempre, nag-invest sila
No, actually, ito lang nakarang Mardi Gras, parang na-beat natin unofficially yung record for something na kasi talagang hindi mo mahulugan ng Sayaw ka po. Oh, yun, sayaw Galaw ka po. Galaw ka po. Nandun tayo nun, hindi mo talaga mahulugan ng karayo. Ang dami ng tao, talaga. Sobrang dami ng tao. Yun nga yung Talagang maganda kasi, tinakilik. At kasi siguro, makikita mo dun sa pangyayari na yun, hindi lang negosyante, hindi lang lokal na pamahalaan, hindi lang barangay, hindi lang pulis, pati yung mga residente Pati yung mga na residente. tumulong din na iba. At siguro, kung talagang gusto natin officially ma-break yung record, paghandaan natin ng maaga. Ulitin natin. Paghandaan natin. Kasi, sa totoo lang po mga kababayan, kung yung nababasa po natin sa mga pahayagan at yung nakikita pa sa TV na yung pagbalik po ng US Forces, talagang yung Olonga po talaga dapat maghanda doon sa magiging customers po nating mga US Navy as tourist. Hindi sila sundalo dito. Pag lumabas ng Olonga po, turista lang sila. Turista. So pag turista, alam natin, sabi nga po ni Senator Dick Gordon, nung chairman siya ng tourism, kapag may turista, may pera. So tourism means jobs, may trabaho. So paghandaan natin na ihanda natin yung mga negosyo ng Magsaysay Drive, ng Gordon Avenue, at marami pang lugar ng Olonga po sa mga activities na pwedeng paghandaan. Alam niyo po yung mga turista na yan, yung mga US Navy Forces, kailangan po ng entertainment yan eh. Hindi naman kailangan pumunta sila sa club. Alam niyo po, kung mahilig yung mga US Navy Forces sa mga gaming, yung mga internet shop, paghandaan nyo na maglaro sila ng mga games na yan. Hindi lang. Yung mga outdoor sports, yung mga mahilig magpa-scuba diving, paintball, airsoft, yung mga kano na yan, hahanap ng gagawin yan. At tayo dapat po bilang mga Tiga-Olonga po, pinaghahandaan natin yung potential na kita dyan. Yan. Kaya, para sa ating mga kasama mga Tiga-Olonga po, siguro ang payo ko lang dyan, kasi napag-usapan din natin kanina yung security is, tayo mismo maging vigilant sa mga sarili natin. No? Wag tayo maging complacent na sa Olonga po naman ako okay lang na hindi ko ilak yung pinto ng bahay ko. Okay lang na iwanan ko dito yung motor ko na nandyan yung helmet lang na nakasabit lang sa may upuan. No? Tayo rin mismo dapat maging vigilant. Wag natin sabihin na okay lang nakakwintas ako ng makapal at naglalakad ako sa madilim na lugar. Siyempre, hindi naman tayo basta-basta po lalapitan ng mga krimen kung hindi tayo nagbibigay ng mga signs, no? Na para makita ng mga kriminal na yan na pwede nila tayong abusuhin, no? At siguro dapat malaman din ng kababayan natin na may responsibilidad din tayo mapanatili yung kaayusan, katahimikan ng ating bayan. Kung meron kayo nakikitang illegal na activities dyan, meron kayo napapansin ng mga grupo ng tao na sa tingin nyo, hindi nyo kilala, may mga dalang baril, may Facebook naman po, pwede nyo pong i-report anonymously yung mga ganyang pangyayari. Nandyan po yung kapulisan natin, i-report nyo. Kung meron pong nagdi-deal ng mga illegal dyan na bagay, i-report nyo lang para po malinis natin yung ating bayan. Actually, nakakatuwa ngayon yung OPPO. Medyo napunta na tayo sa OPPO. Pero natutuwa ako sa OPPO ngayon kasi nangingi ng tulong sa akin yan kung paano nila i-relay yung message. Sabi ko sa kanila, since sikat ngayon, in ngayon yung social media, yung Facebook, gumawa sila ng sariling Facebook account nila. Tinulungan ko sila kahit content. At ngayon, active sila sa Facebook. Kaya yung mga kababayan natin, mga residente natin, mga nakikinig dyan, i-search nyo lang po yung account nila na Olongapo City Police Office. OCPO. Or Police Olonga po. Sila po yan. Sila po mismo yan. Sila mismo yan. So kung may i-report kayo, meron kayong reklamo sa police, hanapin nyo lang po sa Facebook, i-PM nyo lang po sila at automatic yan mga yan, sumasagot dyan. Ang importante lang po, dapat yung mga nire-report po ninyo, ma-actionan din ng kapulisan. At kapag na-actionan ng kapulisan, i-feedback naman nila na para malaman po ng ating mga kababayan na yung reklamo ay natugunan at nagawa ng aksyon. Kasi pwede nating ireklamo ng Facebook yan sa lahat ng mga bagay nakikita natin, pero kung wala namang ginagawa din yung ating kapulisan. Pero sa tingin po natin, nag-e-effort sila. So totoo lang po, 383 ang pulis sa buong Olonga po.
ang population natin is around 250,000. Parang isang pulis sa almost 2,500 na tao. So, kulang din po yung katawan nila. Kaya tulungan po natin yung ating kapulisan din. Ayan. At syempre, Nasegue na tayo sa nasegue peace and na tayo order. sa peace and order. Balik tayo kay sa ating mga business area. Sir, ano pa bang mga other activities natin, incoming activities natin na sa MOXI or para sa ating syudad? Meron ba tayong mga incoming activities? Siyempre, nasabi nyo nga kanina yung Mardi Gras. Aabangan na naman natin yan, no? Lapit na yun. Malapit na. Ilang buwan na lang. Mardi Gras na naman. Ang Mardi Gras po kasi, hindi birong preparasyon yan. Oo. Napakahabang preparasyon yan na ginagawa namin. Mga sponsorship ng Mardi Gras, yung paghahanda namin, halos 60 days po kulang sa experience namin. At yung pong Mardi Gras na yan, panahon pa nung araw, kami na rin po ang humahanda niya. Kaya lagi kulang at kulang pa rin yung aming preparasyon. So, yung pong paghahanda namin ito, ang totoo po niya, nasa sanggunian na ngayon yung aming letter at babanggitin ko na rin kay Sir Jong Cortez na medyo sana magkaroon ng approval kaagad. Yes, sir. Thank you. Actually po, tama po kayo na kailangan mas maaga, mas maganda para mas maganda yung preparation. Sa tingin ko naman po, wala ko tayong magiging problema po doon sa muling pagtitiwala ng Mardi Gras sa MOXI. Ang wish lang ho natin nga, makakuha sila ng maraming sponsor pa para po ma-level up naman natin yung ating Mardi Gras na parang tipong Woodstock ba? Yung 24 hours na rakrakan na tugtugan ng tugtugan hanggang umaga para makilala yung Olonga po na yung entertainment capital of the Philippines. Maibalik natin yung titulo nating Rock and Roll Capital of the Philippines. We built this city on rock and roll, sabi nga nila. At sir, meron pa po kayong mga huling mensahe para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na siguro syempre yung mga nagsisimula nating maliliit na mga business. O yun, ano nga pala ang payo nyo sa mga... Yung baka may mga payo kayo sa may mga bata. Paano ba kayo nag-umpisa, Kuya Ruben, at maging inspirasyon kayo? Una po kasi, ang ginawa ko po sa sarili ko, nangarap po ako. Libre naman yun, no? Ala naman po gastos yun eh. Marami ko pangarap sa buhay. Kaya kala puro maganda yung pinangarap ko. At naibigay naman sa atin lahat. Ang importante lang po sa isang negosyante, yung tiwala ng tao, ang tiwala ng kahit na sino, makuha ninyo. Ingatan po natin ang ating pangalan sa larangan ng paghahanap buhay. Yan po ang sikreto. Wala pong ibang sikreto kung hindi maging tapat kayo sa sarili nyo, tapat kayo sa tao, para kayo naglilingkod sa gobyerno eh. Mayor ka, kagawad ka, kinakailangan, nakikita ka. Totoo yung sinasabi mo. Hindi po pwedeng bubulahin mo tao. At the end of the day, malalaman din nila na bulero ka lang pala. Kinakailangan tapat ka. Yung pambobola sa chicks lang umubra yun. Kung minsan hindi na rin eh. Kailangan na rin ng konting barya. Kung may barya ka, wala ka namang itsura, hindi rin po pwede. Kailangan, sabay-sabay yan. Pasensya na po kahit kami nagkakatuwa lang dito. Kasi pare-pareha sila magaganda lalaki. Hindi na pala ubra, tokis lang. Hindi na po pwede yan. Ganun din sa negosyo. Sa negosyo yun. Kailangan yung produkto mo, totoo doon sa sinasabi mo. Alam niyo po, ang negosyante, kasabihan, lahat kami sinungaling. Dahil di ba kami sasabi ng totoong halaga eh. Pero meron pong paglilingkod na kasama yung katotohanan. Una-una, yung pong halaga ng produkto namin, marami po kaming tindahan dito eh. Hindi namin pwede sabihin yung halaga ng kama nito, 5,000. Tapos sasabihin mo size 60. Ang i-deliver mo size 54. Marami pong gumagawa niya. Yan po ang isang sikreto na kailangan maging tapat ka sa sarili mo. Pag nalaman ng customer na siya niloko mo, hindi ka nababalikan niya. Walang repeat customer. Yan. Aapu-apuhan yan, sasabihin yan. O huwag kayong bibili sa ganun lugar. Sinungaling yan. Kay Ruben Digos man lang kayo bumili, nagsasabi ng totoo yan, bulero lang. Ayan. Pwede ba mag-request?
Pwede ba nating i-part 2 yung guesting ni Kuya Ruben de Pwede, Guzman? pwede. At ang pag-usapan naman natin yung relationship at pagdinegosyo. Ang sarap ng ganitong kwentuhan, eh, no? Ayan, para sa ating mga maliliit na business owners o yung mga gustong mag-start Start up, up oo. ng kanilang mga small businesses o malaking businesses. Yan yung mga tips ng ating mga veterano na, no? Veterano na sa industriya Tama yung sinasabi ng ni businesses. Sir Ruben, truth in advertising, di ba? Pag nagpo-promote ka, may katotohanan sa sinasabi mo. Yung, ang sabi nga lang niya nakakatuwa, yung presyo lang hindi totoo. Oo. Kasi ayaw niya siyempre sabihin yung magkano yung cost nun eh. Tayo pa naman dalawa, galing tayo Tawad sa tayo, tawad. marketing industry. Oo. So kailangan talaga tama yung sinasabi natin sa mga customers natin. Kasi pagka mali yan, malalaman nila yan. Lalo-lalo na ngayon, it's the age of information through internet. Pwede i-google yan eh. Pagka sinabi mong mali, sinukat nila, Google mo lang sa internet, malalaman na nila Totoo po yan. na niloko ka na nung Kaya pinagbilang mo. kung ikaw nagtitinda na sa malamig, halimbawa pinakamaliit na hanap buhay, siguraduhin mong malamig yan. Dahil sa malamig yan eh. Oo. Siguraduhin mong masarap yan. Oo. Hindi mo kinuha yung tubig kung saan saan lang. Pagka sumakit ang tiyan ng nabili sa'yo, hindi ka nababalikan yan. Yan ang sikreto ng negosyanteng maliit. May karinderya ka, siguraduhin mong masarap ang niluto mo. Malinis. At naaayon doon sa tama. Pagka hinainan mo ang customer mo na hindi tama, hindi ka na rin babalikan yan. Repeat Yun ang customer. sikreto ng negosyo. Repeat customer kasi yan. At syempre, ang bottom line yan is yung consistency natin. No? Yung consistency. Ayun, si ng Mr. produkto. Jong at saka si Mr. Bayarong ang customer mo, kailangan maganda nagsiserve dyan. Iyan naman! Isa pa yan, di ba? Marketing naman yan. Marketing yan. Presentation. Presentation na yan ng iyong produkto. So, again, Maganda yung sabi ni maganda yung sabi mga payo yan, no? ni Kuya Ruben, Magandang yung word of mouth advertising, di ba? Hindi mo kailangan maglagay ng tarpaulin eh. Yung salita pa lang ng tao na okay yan, magaling yan, maayos yan, masarap dyan. Basta na-wow mo yung una mong mga customers. Sigurado ko, magkakaroon ng Balikan word na, of mouth. Mas credible yung tao kaysa yung tarpaulin. Oo naman. Saka kahit mag-radio ka pa, mag-TV ka pa. Oo. Di ba? Yung word of mouth, yun ang pinakamaganda mag-promote. Yung sabi Tama. ng tao. Tama. Meron na kasing kasama yung kasing hanap experience. buhay para din politika yan eh. Hindi lahat ng tao kilala ako eh. Pero 40 years na ako mahigit sa ulong ko bilang negosyante. Para din politician yan. Hindi lahat ng politiko dito sa Olonga po kilala ng tao. Kaya nga lang, yung pangalan mong maganda, kinakailangan sasabihin ng tao doon sa mga kaibigan nila. Sino ba si Jong? Sino ba si Kagawad ko? Abe, nakikita ko sa simbahan yan. Ha? Nakikita ko na palasimba yan. Nangangahulugan. Abe, hindi ka na mapupunta doon sa lugar na yun kung ikaw, hindi ganun kalapit Kuya Ruben, sa tao, Kuya sa Ruben, Panginoon. ikaw Ganun ang lang yun. ikaw ang guest namin, hindi ako. Kaya ikaw hindi ako. Kasi nagsisimba rin naman tayo, nakikita naman natin. Kaya yung negosyo, para ding politiko yan. Kinakala, meron kang ino-offer na maganda sa tao. Ayan. At, Alam mo, hindi talaga, seryoso ako. Kailangan pabalikin natin si Mang Ruben dito at ibang topic naman. Hindi naman pag-business. Kasi marami din siyang lessons learned sa buhay, kumbaga, na nadapa, bumangon, natumba, tumayo. So, pwede niyang ibahagi sa mga, hindi lang naman sa pagninegosyo, kundi sa mga ibang, maraming bagay pa eh. Kaya nakakatuwa na, ngayon ko lang narinig si Mang Ruben na nagbibigay ng kuro-kuro, pero magandang guest. Actually, ngayon ko lang nakasama si Kuya Ruben at tao lang kami ng tao. Kasi yung pagkasama ka namin, Seryoso. siyempre si Mer, puro seryoso Oo, usapan niya. oo nga eh. Ngayon ko lang siya nakasama na, yan, ganyan na, free-flowing, masaya. Imagine mo, 40 years na siya nasa Olongapo. Tapos, ngayon lang siya nag-guesting sa radio. Oo nga. Ang ibig ko rin po ibahagi sa inyo, sa mga nakikinig po ngayong araw na ito na dumayo lang po ako sa Olongapo para maghanap buhay. Wala po akong balak na kahit anong bagay, mamulitika, o ano pa man. Kung ano man yung meron ako ngayon, maghahanap buhay lang po ako ngayon. At hanggang sa dulo ng aking ng buhay. Marami po akong dinalang tao rito, mga tiga Nueva Ecija. Pamilya ko, mga kamag-anak ko, andito po silang lahat.
tricycle driver yan, mga patinda ng ice drop yan, pandesal yan, lahat po kami andito ngayon kanya-kanya nakahanap buhay. At ipagpasensya nyo po, hindi po ako nakatapos ng pag-aaral ko. High school graduate lang po ako. Pero nangungontrata po tayo. Nakagagawa po tayo ng hotel, bahay, at saka ng kalsada. Kung ano ang gawain ng gobyerno, meron po tayo na. Contractor din po ako nung pinatubo ng mga panahon na yun. Lahat po ng pagsubok, naranasan natin. Lahat po ng hirap, dinanas ko. Narausan ko po lahat yan. Po, yung mga kababayan, narinig po nyo kay Mr. Ruben de Guzman, isang successful na businessman. Hindi po siya nakatapos ng kolehiyo, high school lang. Pero ngayon, tingin nyo na Kung ano na po, kung ano inabot niya, ano narating niya. So, para sa ating mga inspirasyon din yan. Kabataan dyan, at sa mga kasama natin, mga nagtatrabaho, talagang kailangan nating maging masipag para lang maabot natin. Sabi nga ni Sir Ruben, libre ang pangarap. Pero maliban sa pangarap, dapat nating gawan ng paraan yung pangarap natin para matupad. Muli, galing sa ating mga host ng Batang Gapo News Radio, Usapang Bayan, nagpapasalamat kami dahil pinaunlakan ni Sir Ruben de Guzman ng aming ipag-imbita sa kanya dito sa Himpilan. At isang magandang usapan yan, isang magandang usapan ng naganap ngayon dito sa Usapang Bayan tungkol dun sa mga business na papasok at sa mga US servicemen at sa mga tingin nating magiging maganda sa Olongapo at sa mga businesses. Yung kailangan paghahanda po ng ating mga negosyante, at narinig po ninyo galing po kay isa ring negosyante na nakasubaybay sa paglago, pag-angat, sa mga dinanas ng Olongapo, yung mga challenges ng Olongapo, ay isa po ito sa ating kababayan, si Mang Ruben de Guzman. At sabi nga niya nung una daw, yung SM, fear, takot yung kanilang pangamba, meron silang pangamba. Pero nung dumating na, ngayon para bang nung naranasan nila, wala namang masyadong epekto, para bang next round, let's get it on. Game. Yeah. Maraming salamat, sir. At hanggang sa susunod, sana pag inanyayahan po namin ulit kayo, sana po makapunta po ulit kayo. Nagpapasalamat po ulit tayo. Ano ba kayo gustong batiin? Oo nga, baka meron kayong gustong batiin. Una po, yung pamilya ko. Kahit na alam ni Sir Jong na ako'y ganong kabuting may asawa ng misis ko. Yeah. Ang aking mga anak na talaga sumusuporta. Ang aking mga kasama sa Moxie na sila Mr. Bong Pineda, Mr. Del Rosario, at sila Cholo. Na talagang lahat naman ng mga iyan bukas palad sa ating butihing mayor. Kung ano maitutulong po namin, sabihin nyo lang po, at kung makakayanan namin sa ikabubuti ng lusod ng Olongapo, gagawin po namin bilang kami mga negosyante. Dito po kami naghahanap buhay, dito po kami kumikita, mahal po namin ang Olongapo. Thank you po. Maraming salamat, Sir Ruben de Guzman. At syempre, nagpapasalamat tayo sa Red Ribbon. Hatid yan ng ating cake para sa ating gwapong birthday boy na si Mr. Anthony Bayaro. Happy birthday! Happy birthday ulit! At syempre, para sa inyong mga special event at para makatikim kayo ng mga special cakes, punta lang kayo dyan sa may Red Ribbon, sa may ulo ng Apo. At makakakuha kayo dyan ng masasarap na cake and pastries. So, maraming salamat din. Quicksilver dyan? Maraming salamat din sa Quicksilver. Matatagpuan yan sa Harbor Point, ground floor, West Wing. At maraming salamat, Primer Group of Companies. Nagbabalik dito sa Batang Gapo News Radio, Usapang Bayan. Siyempre, kanina kasama natin si Mr. Ruben de Guzman, ang presidente ng Metro Olongapo Chamber of Commerce and Industry. At siyempre, kasama nyo pa rin ako, si David Bayarong, si Kagawa John Cortez, at ang birthday boy natin, si Mr. Anthony Bayarong. Public service muna tayo. Okay, meron po tayo. Wala na namang ilaw! Wala na namang ilaw. Public service muna tayo. Summer na summer! Madadagdagan pa ang mga pawis nating Batang Gapo from OEDC, Olongapo Electric Distribution Company Incorporated.
would like to inform the customers of power supply interruption on May 18. May 18 po. Yan. Ano Ang kaya? reason na naman nila is paggagawa na naman ng kanilang mga cables and substations. Sunday yan, May 18, Wow, 2014. Sunday. Interruption time, 7 a.m. to 6 p.m. 11 hours. 11 hours. Affected area natin, the whole of Olongapo City. Wow! Grabe. Ulitin po natin, 11 hours po to sa May 18, 7 Sunday. a.m. to 6 p.m. 11 hours. Affected areas. Isa lang ang affected area. Isa Kagawad lang. Jong, isa lang. Isa lang naman. Sana po ito na yung one time, big time at matapos po ng OEDC yung Hindi pa lahat eh. na... Meron pa eh. Meron pa? Meron pa. Isang Meron pa. lang ba? Isa pa. Isa pa. Ito pa ulit. lang ulitin natin. Oh, isa Ulit. lang ang affected area. Ha? Isa lang po. Isa lang. Isang lugar lang. Buong Olongapo. Buong Olongapo City, walang ilaw. Sa Tandaan ano nyo, po? Sunday, May 18. Meron Sunday. pang isa. May 27. Isa rin lang ang affected area. At ganun po ulit, 11 hours na naman ito. The whole of Olongapo City na naman po ang affected nito. Grabe naman. Alam mo, Grabe na to. Sana po OEDC Bravo ka naman. matapos nyo po Ano yan? lahat kasi po magkatag-ulan, madalas wala na namang kuryente dahil baka mabasa yung poste, yung kuryente, masira na naman. So, ang daming araw na naman na wala tayong kuryente. Ngayon po, ay nako. Pero parang gumagrabe naman tong walang ilaw na to. Isipin mo, May 18 and May 27. Actually, isa lang, ulitin ko isang area lang ang tatamaan nito. Kaya po, Alam mo ba yan, birthday boy? Kung ano tatamaan nito? Ano? isang Isang lugar lang. Saan? Sa May 18, Sa sa May 18 May at May 27. 27, Saan? isang lugar lang. Buong Olongapo. Pero po, Ano ba yan? ina-announce po natin ito para po tayo mga kababayan makapaghanda. Muli po, May 18, Sunday, pagkatapos natin po magsimba na kayo sa umaga, sumamba na po, tapos mag-beach na po kayo. Umuwi po tayo, gabi na. Para po may kuryente na sana pagbalik natin. Meron na naman yan. Tuesday, May 27, the same Ayan. thing, 11 hours. Nakaka-frustrate sa akin on my part is nakaka-frustrate kasi we've been dealing with this brownout since what? Since last year, isang taon na. So sana naman maging maayos na yan at OEDC, tama na itong mga brownout na to. Nagiging malala. Kaya po siguro for backup purposes, mga kababayan, yung may mga negosyo po, bumili na po kayo ng generator po 2 ninyo. months lang naman daw. Masasadya, hindi po, matagal natin narinig yung 2 months yan. Kaya Diba po, may video pa yan? mamili na po kayo ng generator po ninyo, Napanood ko pa yan dahil sa na po TV. yung mga may negosyo, 2 months dahil lang, po, tatagal, kung ganito po pag-asa, katagal ang ayos mga... ng ating kuryente sa Kukontrahan na kami. Di po, bumili po kayo ng generator na masasuggest na po natin. Good investment na sa po yan. ABS-CBN pa. Ha? Sa TV ko pa napanood sa CAT-V. Sa CAT-V? Sa cable. Okay. Yan din yung sinasabi nila dati. Dapat sinabi na 2 months tapos bumili na kayo ng generator. Ewan ba? Ayun. Kaya po ito ay public announcement po, wala ko tayong magagawa dito. Siguro po kailangan lang po talagang mag-decide po ang Di OEDC. ba pwede i-review yung kontrata niyan? Actually, ang Mindanao nga ang merong power crisis eh. Yung Olongapo po pala kasama pala sa Mindanao. Oo. Kasi sa Mindanao meron silang power curtailment eh dahil mababa ang supply ng kuryente. Alam nyo ba? Mhm. Wag na. Sige. Okay. Muli po mga kababayan, ina-announce na po natin, May 18, Sunday, whole day, from 7 a.m., 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Buong Olongapo po, walang kuryente. At muli ho, sa May 27, which is a Tuesday, muli po, wala hong kuryente ng 11 oras. Kaya po, paghandaan, pagkaanuhan niyo. Kasi mamaya, pang-out na naman. Oo nga po. At announcement pa po, ang Livelihood and Cooperative Development Office ng Olongapo City Hall po ay nagkakaroon pa rin po ng patuloy na training, ng livelihood training. May 5 to 23, basic massage therapy.
mula 9 a.m. to 4 p.m. sa training center sa Ohio, Calaclan. Tapos May 5 to 23, food and beverage service course, 9 a.m. to 4 p.m. sa training center sa Ohio, Calaclan. At May 12 to sino making, 1 to 3 p.m. sa conference room po sa second floor ng City Hall. May 12 to 30, basic cosmetology, yung manicure, pedicure, hair cutting, and hair coloring. 9 a.m. to 12 noon sa conference room ng City Hall. May 14, commercial bread making. May 16, commercial bread making 2. May 19, fruit cocktail making. May 21, chocolate making. May 23, vegetable carving. May 26, accessory making. May 28, luncheon meat making. At May 30, fruit jam making. Yan po ay pinagkakaloob po ng programa po yan ni Mayor Roland Paulino para sa kababayan po nating gusto pong magnegosyo. Magnegosyo. Ito kung gusto niyo magnegosyo, punta lang kayo sa office ng Livelihood and Cooperative Development Office. Diyan lang yan sa City Hall. At syempre, para naman sa naghahanap ng mga trabaho, meron na naman tayong mga local job opportunities, no? Sa May 20, meron tayong mga local and overseas. Sa May 12, no? iQuest International Factory Workers papuntang Taiwan, mga overseas to, no? Sa May 13 and 22, Grand Placement naman, factory workers yan papuntang Taiwan. Sa May 14 to 16, domestic helper, Hong Kong, Kuwait, Singapore. Sa May 20, factory worker for Taiwan naman. Sa May 21, domestic helper papuntang Kuwait, Hong Kong, and Singapore. Lahat yan, open yan. Punta lang kayo sa office ng Public Employment Service Office o PESO. Diyan lang yan sa may likod ng City Hall, dun sa may kuha na ng NBI clearance. Ng police clearance, no? Sa medyo back area ng City Hall. Punta lang kayo dyan para malaman nyo kung ano yung mga openings local and abroad. At syempre, Kagawa Jong, magkakaroon ng initial distribution ng PhilHealth card, no? Sa May 14, 2014, 7 a.m., no? Alaga ka para sa maayos na buhay. Yeah. No? At handog yan ng PhilHealth at syempre ng ating butihing Mayor Roland Paulino. Importante po ang magkaroon ng PhilHealth dahil kung sakasakali po yung ating mga kababayan na indigent, ang beneficiaries po nito, yung mahihirap po ating kababayan, yung pong ating pong persons with disabilities, yung pong may makapansanan, at yung ating pong mga minority. Bibigyan po ng PhilHealth dahil kailangan sila po talaga ang meron nito para kung sakasakaling ma-hospital po sila, may medical procedure na kailangan gawin. Ito po ang PhilHealth card na binibigay po ng ating butihing mayor. For free to. For free. Uh-huh. At in total, ang mabibigyan lahat, galing kasi ito sa CSWD, siyempre in cooperation with CSWD, is 8,136 na mga kababayan natin dito sa Olongapo. Sinurvey po yan, pinuntahan po yan ng ating masisipag na kawani ng CSWD, yung nga pong mga indigent, yung mga totoong may hirap na tao, yung pong may mga kapansano, yung PWDs, at yung pong ating mga minorities. Yan. Pero sa May 14, ang pag-uumpisa ng programa na ito ay meron na kagad 500 individuals na mabibigyan ng PhilHealth card. Diyan yan sa may Olongapo City Convention Center. Lahat yan ay nakalista na, no, na nakuha na ng CSWD, no. Project yan ng ating Pangulo, si President Noynoy Aquino. Maraming salamat po, Mr. President, sa inyo pong tulong sa ating po mga kababayan, lalo na po sa Olongapo. Siyempre, under naman yan dito ng local government natin na si Mayor Roland Paulino at ang ating mga City Council. Maraming salamat sa ano bang, ito. alam nyo, Mr. Bayarongs? Gusto ko sana talagang gusto ko sana talagang ang next na guest natin alam nyo, trending talaga yung The Legal Wives sa Facebook. At ang daming naiintriga. Alam nyo, hindi ko pinapanood dyan. Hindi ako makarelate Saka sa totoo lang po yung palabas na yan, lahat ng kakilala kong may asawa, lahat po sila masakit ang balikat at braso. Natanong ko bakit. Kasi habang pinapanood daw nila kasama yung kanilang mga misis,
panay ang siko daw ng misis nila sa kanila. Yan ba? Ganyan ba yung nangyari noon? Yan ba yun? Ganyan ba kayo? Kaya po sana, ang request po sana namin ay makahanap po tayo ng mga relationship experts, yung pong nakaranas po maging the other wife. At siguro po itatago lang namin yung kanyang pagkatao. Bakit hindi na siya makikita pag nag-guest sa radio station. Pero po, ma-share lang po niya yung kanyang experience. At lahat naman po to lessons learned. Sana naman sa mga kababayan nating nanonood niya, no? Huwag niyo seryosohin yung The Legal Wife. Ano? Ang isip lang yan. Diba? Kwento-kwento lang yan. Kwento-kwento. Huwag yung life imitates art. Hindi masyadong damdamin, no? Sabi nga, di ba? Siya dinadamdam. Sabi nga, may SPG. Diba? May guidance eh. Patnubay ng anak. Patnubay ng anak sa magulang. Pero bago pag sa yan. The Legal Wife, Pero baliktad bago na. yan, balik muna tayo sa public announcement. Meron dito 3 ID. Actually, 2 ID at saka isang wallet. Yung isa, pagmamayari ni Punesto Risa. Malamang nawawala to dahil nandito eh. Nasa iyo eh, di ba? Nasa iyo eh, wala sa kanya. Taga Unit A, Perimeter Street, Pag-asa. So, Risa, Punesto, kung nakikinig ka o yung mga may kakilala sa kanya, nandito po yung ID niyo sa DWHL Oo. AM. Importanteng ID to, Oo, Unified Multipurpose ID yata yan. Meron pang isa dito, yung wallet na may kasama, kay Prado Jimel. May pera pa ba? Hindi ko alam, hindi ko pa kinalitan. Buksan niyo muna, baka mamaya. Pero malamang wala ng pera yan. Wala na. Sinuli na lang. Oo, wala na. Puluto ng ID niya. So, yung nakakakilala kay Prado Jimel, nandito po yung ID niya sa DWHL. Kaya lang, mukhang taga-Tagupan to eh. Tagupan City. Meron pang isa kagawad Oo, meron pang isa, yung Subic Bay Freeport ID ni Mr. Orlando Anjason Batan ng number 1 Graham Street, East Bacbac, Olongapo City, sa WPH Transport Service Corporation. So yung kailangan nyo pong maklaim yung ID, pumunta lang po dito sa tanggapan po ng DWHL para po makuha ang inyong pong nawawalang mga IDs dahil importante po yan. Ito po, may nag-text galing pan Laguna sa palarong pambansa. May Yan. gold na po tayo. Yay! Kailan ko lang kung ano yung MC Girls eh. Basta sabi niya, Olonga po, final result 400 meter siguro to, no? Meters. Baka swimming to. MC Girls, Jessamine Luis Rosel, gold. Gold na tayo. Gold. Kasi nung nakaraan, kanina sinabi ni Mayor, meron na mga ibang mga medals eh. Meron na tayong silver at saka bronze. Tama ba basa ko kagawa? Ng silver ng 200 meters breaststroke kay Helena Tiope. Ito yung mga gold medalist natin ng ano eh. Gold din yan ba? Clara. Pero dito sa palarong pambansa, silver. Silver siya. Silver. At meron pang isa, 50 meters breaststroke. Si Jeter Marie Villanueva. Pero, Anak ni ito nga, Sir Jeric. meron ng gold ang Olongapo, no? Gold. Sa, ano yan? Anong, 400 400 meters. meters. MC. MC. Hindi natin alam ko na yung MC. Hindi masyadong familiar sa MC. Mentally Pero, challenged. okay. Ito yung mga mentally challenged na, ano, na, Mga special kids po natin na special kids natin na lumahok sa palarong pambansa. So, congratulations sa mga yan. nag-uwi ng medalya. Kahit na hindi kayo nag-uwi ng medalya, congratulations sa mga kalahok natin sa palarong pambansa. Kasi makapasok ka na sa palarong pambansa, Big malaki. deal na yan. Big deal na yan. Mm. Big deal. Ibig sabihin, nag-gold, nag-silver, nag-bronze ka sa Claraan. At nag-effort ka mula sa Nag-effort city ka, meet, sa city meet. pumuntang Clara. Mahaba-habang, ano yan, Oo. mahaba-habang proseso yan. Laking hirap yan. Laking hirap. Maliban, alam mo, dito sa mga atleta natin, ilang araw lang itong malaking kompetisyon na to, no? Pero yung training niyan, gumugugol yan ng ilang oras, araw-araw, or linggo-linggo, para na makapag-training Ilang sila. buwan. At Dedication talaga yan. makapag-represent para sa ating lungsod ng Olongapo. So, bilib po kami sa inyo, saludo kami sa inyo, at maraming salamat sa Bisita si Mayor sa mga yan ang nakaraan eh. Oo. Nagmotor lang sila, Mayor, papunta doon. Kasama Baka niya. naman. Nagmotor lang sila. Di ba kasama ka dapat doon? Hindi ka nakahabol yung motor mo kasi bagal eh. Hindi umabot yung pino ko eh. Wala nila ako. Mula 6 a.m. ng umaga, pumunta sila ng bumiyahe sa papuntang Laguna.
umuwi sila alas 8 na ng gabi. Kasama nila si Mr. Alex Layson. Oo, at si Kuya Rico. Ang head ng Diego City de Sports. Dios. Dito pa lang sa main gate, hindi ko na sila nakita. Ba naman yan? Bibilis. Pero yan, ganyan kamahal ng ating punong lungsod ang mga atleta natin. At maliban sa palarong pambansa, may mga delegate na naman tayo, around 50 to 64 delegates ang lalahok para sa Philippine National Games. No? Itong mag-start yan ng May 16 up to May 24. So, lalahok na yung mga, ito, kasi palarong pambansa, yung mga high school to, no? So, yung Philippine National Games naman, ito na yung open division. 16 years old and above. So, meron tayong mga delegates from athletics, boxing. Kahapon kausap namin yung boxing. Malalakas na bata, mga dating palarong pambansa din to. Futsal, football, yan yung handle ko ng mga kabataan na maglalaro dyan. At gymnastics. At meron din tayo si Kuya Sammy Matias. Kuya Sammy Matias, tama. Maglalaro siya ng bowling para sa persons with disability kasama niya. At I think kasama din natin dyan yung mga swimmers natin papuntang Magbo-bowling si Kuya National Sammy? Games. Si Kuya Sammy. Magaling yan Magaling na bowler yan, no? Lalaro siya dyan. Invited siya. So, good luck sa mga pupunta dyan at kausap namin si Mayor para masuportahan ang mga kabataan na yan. Maraming salamat, Mayor Roland Paulino. Yan. At kung mga kababayan po, napapansin po niyo yung patuloy pong paglilinis po ng ating ilog. Sana po suportahan po ninyo yung ginagawa po ng ating muling mayor. Siyempre, project po yan ng bayan ng Olongapo. Tama. Project po natin lahat yan. Ang kailangan lang po, yan po yung nililinis na, wag na ho tayo magtapon sa ilog. Oo, ano kayo magtapon? Kasi ho naman, linis tayo ng linis ng ilog, dinedredging na natin, binabako na natin, tapos kung patuloy naman po tayo magdudumi sa ilog natin, wala akong saysay yung pinagagawa ho natin. So, kailangan ho ng total commitment at participation po ng ating mga kababayan sa larangan po ng pag-aayos po ng ating kalikasan. Ano ba ang announcement? Ayun, idudugtong ko lang doon sa sinabi mo, Kagawad. Kasi, alam mo yung mga ibang residente natin nagre-reklamo na barado yung kanal, barado yung ganito. Ang problema kasi dyan, sila rin naman kasi minsan yung may gawa. Diba? Kaya, yun nga yung palaging sinasabi rin, ito yung sinasabi palagi ni Mayor na tulungan tayo, di ba? Kung barado yung tapat mo, kung may oras ka naman, wala kang ginagawa, tulungan tayo. Hukayin mo, itabi mo yung basura na nahukay mo sa isang tabi, plastic mo, kukunin naman yun ng ating ESMO, di ba? Ganon din sa pag-dredge ng ilog. Panay tayo dredge, panay ang hukay ng ilog. Tapos, yung iba nating kababayan naman, tapon din lang naman ang tapon sa ilog. Saka, alam nyo, ito po nangyayari sa atin, napapansin ko rin, marami po sa ating mga kababayan na nagwawalis ng kalsada. Pero imbis na dakutin yung pinagwalisan, sinushoot sa kanal. Sinushoot sa kanal. So, ano pang silbi nun na angal kay kapitan na hindi nalilinis yung kanal? Tayo naman pala, pag nagwalis tayo, tinatapon din natin sa mga butas ng kanal at doon din nagbabara. So, kung pwede, nagbabayad naman po tayo ng garbage fee, edi dakutin na ho natin, ilagay po dun sa garbage bin natin. Para mahakot. Kesa po maging problema pa natin later on yung pagbabaha dahil po yung winawalis nyo, kasama po yung mga plastic bags, bumabara po yan sa mga kanal. Ano yung sabi nila yung basurang tinapon mo, babalik din sa'yo. Alam mo, lahat naman yan, lahat ng tungkol dyan sa baradong kanal, basura, at syempre sa ilog, lahat yan, dapat tayo rin ay tumulong, tama ang mga sinabi nyo. So, para sa mga kababayan natin, galaw-galaw din ng konti, no? At nakikita nyo naman na talagang ang ating punong lungsod ginagawa lahat ng paraan para tayo hindi naman niya sinasabing hindi nababaha ang Olongapo. Kailangan ma-minimize man lang. Hindi yung Superman si Mayor Roland. Hindi siya Superman. So, kailangan din po niya ng Batman, at Wonder Woman, Robin, lahat po tayo
dapat superheroes. Tulungan po natin yung ating bayan. Alam naman siguro natin na hindi natin kontrolado ang baha. Pero pwede nating ma-minimize sa lahat ng effort na ginagawa ng ating punong lungsod. At hindi po ubra yung sinasabi na tapat mo, linis ko. Kasi po, at the end of the day, tayo po ay nakatira sa isang barangay, tayo nakatira sa isang bayan. So, dapat po nagmamalasakit tayo sa kabuuan ng ating bayan. Hindi lang po yung tapat mo lang. Kasi yung baha naman po, kung sakasakaling darating at darating ho talaga yan, lahat naman po tayo apektado. So, kailangan po, ready tayo palagi. Maging ready, iligtas ang sarili. Ayan. Siyempre, galing nga kay Kagawa Jamortes. Ayan. Hindi ako birthday, siya mo birthday. Siya ba may birthday? Okay na, Siyempre, time na tayo. Meron pa? Para lang sa mga gusto ng mga doodle shirts. Doodle shirts. Dreametry Doodle. Kay kaibigan natin to, si Ma'am Nice Candasa. Oh, okay. Nagbigay sa atin yung mga doodle t-shirt. Oo, yung mga doodle shirts. Yung mga May sponsor na pala kami, si Kagawa Jong na lang wala. Hindi, ito na. Ma'am Nice, meron na. Napag-usapan natin to, Sir Anthony, na sana ma-organize natin yung mga graphic artist ng Olonga po. Dahil meron pong, yung isa pong nakilala natin nung tayo po bumiyahe sa US, meron pong Filipino na gusto pong pumasok sa larangan ng graphic shirts sa Amerika. At naghahanap po siya ng mga artist na magsasubmit ng mga design sa kanya at babayaran niya. Bibilin niya. Yung rights nung design. Ngayon, kung ma-organize po natin, ito po on a spare time, ginagawa ng isang taga-Olonga po na magaling mag-design, bibilihin yung design niya, edi kumikita siya. Oo. Diba? So, hopefully, ma-organize ni... Home base pa yan. Home base pa. Base yan. So, isasubmit nyo lang yung design nyo kapag nag-agree kayo sa... Kapag ka nagustuhan yung design, or bibigyan kayo, they will babayaran. So, ito po isang business na gusto nilang i-breakthrough sa US at kailangan lang po nila ng mga Filipino designers. Ang alam ko nga po yung mga ginagamit na shirts ng UFC, karamihan nun, Filipino designers ang gumawa. Yung mga affliction shirts, yung mga ginagawa. Mga Pilipinong gumagawa ng design na yun. Talagang very creative at magaling ang Pilipino. So, para sa inyong gusto nyo ng mga doodle shirts, punta lang, kontakin nyo lang ang Dreametry Doodle, si Ma'am Nice Candasa sa kanyang Globe 0916-786-8865, ang kanyang Smart 0947-428-0012, or siguro puntahan nyo lang siya sa kanyang Facebook, hanapin nyo lang si Miss Nice Candasa sa kanyang Facebook. Sarap yan, may init na doodle. Noodles yung noodles ba yun? Ramen? Hindi po. Hindi pa ako nakapag-noodles, pandesal pa lang kinain ko dito sa may labas. Ako hindi pa nag-breakfast ngayon. Paalala ko lang po. Ayan, may sample na! Ay, yung pala! May sample pa. Hindi, isa lang eh. Pakita mo yan dito sa ano. Para makita sa Pwede ba tayo? Pasok dito ang Dreametry Doodle. Kaya paalala din po natin muli sa ating mga magulang, sa ating mga estudyante, yung nalalapit po. Ayan, dalawa na. Okay. Pag tatlo na yan, okay ka na. Uy, tatlo pala! Ayun. Ito. Okay. Mainit-init na doodle shirt, di ba? Pakita mo. Di ba? Ang ganda. Patingin. Sa likod. Sir, patingin nga. Hindi mo na ibabalik. Ibubulsa ko. Kasket. Puntahan nyo lang, visit lang yung kanilang Facebook. Puntahan nyo si Miss Nice Candasa para maka-order kayo ng mga doodle shirts nila. At pumasya din kayo sa Club B pag may time. Club B, punta rin kayo dyan. Pagpilikin ng negosyo. Palas. Maraming salamat, Ma'am Nice. Sa mga t-shirts, maraming salamat. At syempre, Pakita mo. Ano ba? Pakita lang ba yan? Pakita. Puro show? Yung pakita mo na kay... Tignan mo lang muna kay Kawad. Okay. Syempre, bago yan, nagpapasalamat tayo sa Red Ribbon para sa ating mga cakes and pastries dito sa may studio. At syempre, para sa cake ng birthday boy natin, si Mr. Anthony Bayarong. Happy birthday! Alright. Salamat. How old are you? I'm young.
Yan at How about you? how about you? Miss ko tuloy sa Ikawal DJ. Oo nga, nasa Okay. kasi At magpapasalamat din tayo sa Quicksilver. Quicksilver, matatagpuan yan sa Harbor Point first floor sa may West Wing. Maraming salamat. Primer Group Yan. of Companies. Hindi, paalala ko nga pala po yung yung last time, di ba, ang guest natin, si Sir Tadeo mula sa DepEd Election DepEd, Office. oo. Yung pong nalalapit pong Brigada Eskwela, Brigada Eskwela. May 19 to 24. Kasabay din po yun yung enrollment po ng mga public schools natin na muli hinihikayat po natin ang ating mga magulang na mag-volunteer sa pag-aayos po ng ating Ating mga mga eskwelahan. eskwelahan. At mga civic group. syempre. Civic groups na katulad Especially. ng Rotary, Lions, JCs, at lahat po ng mga magagandang kalooban na tumulong sa ating mga public schools para maibalik yung ningning at ganda at kaayusan ng mga eskwela. At tumutulong at tutulong pa. ito po'y panawagan at request po ni ating Division Superintendent Sir Jess Ferrer, Jess lalo Ferrer. na po sa ating mga PTAs. Para sa mga gustong tumulong, lalo na sa mga civic group, you can visit them at their office dyan sa may OSES. Yes, of No, course. sa may regional office ng DepEd, Yeah. sa may OSES. Punta lang po kayo dyan para at least malaman nyo kung saan, especially yung mga malalaking manpower, yung mga malalaking civic group, para at least mas spread out natin yung manpower natin, yung volunteerism natin. Kung wala naman kayong oras para tumulong at magkumpuni ng ating mga eskwelahan at mga classroom, pwede naman kayo siguro mag-donate na lang ng pagkain para doon sa mga mag-volunteer. Magpadala ng ng food. Mm. Yan. Mga sandwiches, tinapay, Tubig. or tubig. Importante Lalo na tubig. Na may yellow, ha? Super init ngayong panahon na to, ngayong Wag summer. daw na to. iced tea, sabi ng DRRMO. Diba? Diba Oh, sinabi ng niya? water. Water na mas lang. maganda Water. daw. Kasi yun, mas nakakatanggal ng uhaw. Pag iced tea kasi medyo sweet, medyo nakakauhaw pa ng konti. At ngayon po, ongoing pa rin yung swimming lessons na pinoprovide po ng DRMO sa lahat po ng ating mga kababayan. Ito ginagawa po sa swimming pool ng Columban College sa Barreto. Dahil ito po yung napag-usapan po namin ni Sir Angie Live na bakit ang Tigolonga po, tabing dagat, may naglulunod pa din. So dapat merong time na masabi natin na 100% pag Tigolonga po, marunong lumangoy. Swimmer. Diba? Bata, matanda dapat matutong Magaling, marunong sumisid. lumangoy. Oo. Ikaw, marunong ka ba lumangoy? Oo naman. Ayan. At syempre, maliban dyan, nakakatuwa rin tignan kasi halos araw-araw nasa triangle ako. Dog At swim. nakikita natin yung mga kabataan natin Mm. nagtitraining sa mga different sports doon, no? Every Mondays to Fridays. Even Saturdays minsan may mga nagtitraining tayo Sabi mga po, bata sa sports. Yung mga magulang na nakikinig po, bigyan po na yung chance na mag-explore yung ating mga anak na mag-engage sa ibang sports. Kasi hindi po natin alam. Baka ang sports po ang maging susi po na lumabas po yung hidden talent ng ating mga kabataan, yung ating mga anak. Baka akala nyo yung anak nyo magaling lang po sa basketball sa Xbox. Hindi nyo alam na marunong pala siya mag-shoot talaga Marunong sa talaga totoong sa ring. totoong ring. No? Oo. At hindi lang yan pag kinarir nila to, pag talagang sinuportahan ito ng magulang at talagang gustong-gusto ng bata, malay nyo makakuha yan ng mga college scholarship, no? Mga university scholarship sa ating mga malalaking universities. At syempre para sa ating mga magulang, menos gastos na sa atin yan, lalo na ang mahal-mahal ng tuition fee at board and lodging lang. Ang mahal na Saka ang sa importante mga po doon, universities. aside from the possibility na magkaroon ng education through sports, yung pong discipline na binibigay po sa katawan ng ating mga anak. Na imbis na sila nagpupuyat, maagang matutulog yan dahil alam nila na may training pa sila, may laro pa sila. At ang pinakamaganda po nito, tayo pong mga magulang, samahan po ninyo yung mga anak nyo, suportahan nyo. Kung kayo po hindi marunong mag-basketball, baka dapat po kasabay yung natututo yung anak po ninyo. Baka alam nyo po, ito yung magkaroon pa ng special bonding moments pa yun. So, para sa lahat ng kabataan natin dyan na gusto pang mag-aral ng mga sports, open pa yan. Punta lang kayo everyday. Actually, everyday kung anong gusto nyong sports, punta lang kayo dyan sa may Rizal Triangle. Kasi everyday may nagtitraining dyan. Huwag kayong mahihiya. Volleyball, meron tayong karate do, meron tayong futsal,
punta naman kayo sa may oval, meron tayo dong baseball, softball sa umaga, football naman sa hapon. Araw-araw ako dumadaan niya sa triangle, Laging puno ng bata. Alam mo po ano ng bata. ito yung isang realization natin na ang laki ng pagkakaiba ng kultura natin na sa Amerika, yung mga bata pa lang ini-engage sa sports ng American football, na baseball, na kahit na madapa, masaktan yung anak nila, hindi tayo yung masyadong overprotective na nagiging lampay yung mga bata natin. So, sa kanila, bata pa lang, nabibuild na yung katawan. So, pabayaan po ninyong maglaro ng futsal, mag-football po yung mga anak natin at baka po ito yung paraan nilang mailabas po nila kanilang abilidad. At nagpapasalamat ulit tayo sa mga ating magigiting na coaches at tinuturuan yung mga kabataan na yun. At syempre, wala na naman tayong oras, isa na namang buong araw, buong umaga ng 2 oras na kasama natin kanina si Sir Ruben de Guzman ng presidente ng Metro Olongapo Chamber of Commerce and Industries, no? At again, kanina yung announcement natin, no, paghandaan na natin sa May 18 at saka Bakit? Ano meron? May 27. Walang ilaw! Buong Olongapo for 11 hours, starting 7 o'clock in the morning hanggang 6 o'clock ng gabi. Paghandaan po natin 6 yan dahil wala talagang ilaw. 11 hours po yan. Sabagay, sa isang lugar lang naman yan, di ba? Isang lugar lang. Huwag ko kayo mag-alala. Isang lugar lang. Wala ko tayong tatakbuhang ibang lugar. Walang inggitan yan. Walang inggitan na sabihin, uy, bakit sa inyo may ilaw? Okay, sa araw po ng May 18 at May 27, walang naka-Facebook, walang nagka-check-in, walang nakakapag-update. Walang magtatanong kung may ilaw na ba kayo kasi lahat po, buong Olongapo, no power. Yan ang masakit po. Pagandaan po natin yan at ubos na naman ang ating 2 oras sa paglilingkod dito sa Batanggapo News Radio Usapang Bayan. Hanggang sa susunod po, samahan niyo po ulit kami. Dito lang yan sa Apo Radio DWHL. Paalam na tayo, Kagawa Jong. Maraming salamat po sa lahat po na nakinig at sa simula po kayo ng umaga. Ito po ang inyong lingkod, si Councilor John Cortez, na lahat po ay pinalahanan na every Saturday and Sunday tayo po ay magsamba, sumamba, magsimba para po pasalamatan po natin ang ating Diyos na nagbigay po ng lahat ng bagay nito sa ating buhay. Maraming salamat po. God bless po sa inyo lahat. At syempre, ang ating birthday boy. Okay, maraming salamat sa inyong pakikinig. 2 oras din kami nagbabulahan dito ng Kagawad Jong at saka ni David. Kasama natin kanina si Kuya Ruben de Guzman. Maraming salamat. Batiin ko lang at ulit yung aking mga favorite na officer ng OTMPS na nandyan nag-aasikaso ng ating traffic every day. Simula umaga hanggang gabi yan, kahit tirik yung araw. Advance Happy Mother's Day din sa aking mami. Nakikinig yan. Mama Mers, I love you! Oo, nakikinig yan. At saka po doon sa lahat ng bumati sa akin sa text, sa FB, maraming salamat po. Ramdam ko na love nyo ako, love ko rin kayo. So, ba't naiiyak ka? Ha? Hindi ako umiiyak! Magalit-galit tulo mo. Ni Mr. Mayaro. Yun, so, naloko ko nitong 2 kasama ko, kaya okay. At muli, ako po si David Bayarong at nagpapasalamat din ako sa lahat ng nakikinig sa atin. Every Friday yan dito sa Usapang Bayan. At syempre, binabati ko ang aking may Kailan ang Mother's Day? Kailan ang Mother's Day? May 11 yan, sa Sunday. Sunday. Mother's Day. No? Happy Mother's Day. Happy Mother's Day sa aking, sa mother namin ni Sir Anthony. No? Happy Mother's Day, Ma. We love you. At syempre sa aking may bahay, I love you at congratulations. Happy Mother's Day din pala kay Janelle. At sa lahat ng nanay. Sheila, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day din po sa aking Mama Mers at kay Mami Rose. Happy Mother's Day sa aking misis na si Chiki at sa aking pong mga kapatid na babae, si Ate Beng at si Neneng. Muli nagpapasalamat. Sa lahat ng mothers! Muli nagpapasalamat kami sa lahat ng nakikinig at 2 oras na naman tayong matinding usapan yan at sana naman
meron kayong Hi, Mundo! napulot na kahit koonti para sa mga businesses natin at hanggang sa susunod. Andito ulit tayo. Ako si David Bayarong, kasama natin si Kagawad John Cortez, si Mr. Anthony Bayarong. May pahabol po. Nagpapabati po ang mga staff po ng Mayor's Office. Si Ayun. Doc Marie, Yung si Happy Binay, Mother's Day. si Sheila, Happy Sila Dong. Happy Mother's Day. mga sila Dong din. Oo. Si Dong, Happy Mother's Day, Dong. Mother's Day ba pinag-uusapan natin? Ano masabi mo? Bati. Binabati ko rin Naguluhan yung, na ako. Si RR! binabati ko rin yung mga boys. Dude. Binabati ko kayo. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod! Alright! Samahan niyo ulit kami sa susunod na Biyernes. Dito lang yan sa Batang Gapo News Radio, Usapang Bayan.